Yan, magandang araw po sa atin. Ako po ito si Brother Joel Padilla ulit. Sa mga baguhan po diyan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, pindutin ang notification bell para po sa mga update videos ko po. And then, higit sa lahat, mag-share po kayo. At kung meron po kayong mga komento, willing din po akong tumanggap ng mga komento. At least, ma-improve ko po kung paano po ako magsalita sa akin pong mga mensaheng ibinibigay po sa inyo. So, ngayong araw na ito, purihin natin ang Panginoon dahil taglay pa na natin ang lakas at hinang buhay. Bagaman meron tayong kinakaharap na lumalaganap sa buong mundo ngayon, ito po yung tinatawag na COVID-19 ay salamat dahil taglay pa rin natin ang lakas at hinang buhay. At sa mga kapatid, ganyan din sa mga ka-vlogger ko, huwag niyo rin pong kalimutang mag-ingat-ingat din po, para maiwasan po natin yung lumalaganap po na virus. Ito nga po yung COVID-19. So mga ka-vlogger, muli ka pong iniyayahan kayo na dalhin po ninyo inyong banal na kasulatan dahil ito lang magpapatotoo sa aking mga sinasabi kung katotohanan o hindi. At ako po yung nagpapasalamat din sa mga taong patuloy na sumusuporta sa gawain kong ito. At ganun kay Brother Armando Bautista, kundi dahil sa iyo ay di po ako makakapag-vlog ng ganitong klaseng vlog po. At paalala ko rin sa mga kapatiran kong Seventh-day Adventist na nasa mga bahay-bahay, malamang nasa mga bahay-bahay tayo ngayon dahil pansamantalang ipinagbabawal muna ang pagpupulong-pulong na maramihan. Ay hindi naman pwedeng susundin natin yung agwat na dapat pagsasama-sama ay hindi kasi sa church maliit lang at sa sobrang dami natin, kung merong isa doon na huwag namang mangyari, may sakit, magkakahawa-hawaan po tayo. At yun po ang iniiwasan ng ating gobyerno. Pero sabi nga ng Panginoon, isa o dalawa o tatlo ay kung kahit ilan man kayo, basta't ang pinag-uusapan at ang pinapanalangin ay ang ating Panginoong Hesus, ay sabi niya nasa kaligitnaan natin siya. Kaya itong pagkakataong ito ay dito natin mas lalong ating pagsumikapan na mapalapit po tayo sa ating Panginoon. Bagaman, sabi ko nga, pansamantala muna na hindi muna tayo magsasama-sama ng dati nating mga ginagawa. At bagaman ngayon po ay midweek, kalagitnaan ng Sanlinggo, ay magpapatuloy tayo kahit na sa kanya-kanya tayong mga pamamahay. At ako po'y suma-shoutout dyan sa mga nanonood at sa mga kapatiran na nangingilin po ng midweek ngayon, ay happy midweek po. Sa mga baguhan din po at mga ka-vlogger ko na hindi alam kung ano yung midweek, ang midweek po ay kalagitnaan po ng Sanlinggo at kami po may pagpupulong tuwing gabi at ang tawag po nito na ay midweek prayer. At napakarami po naming idinadalangin at sama-sama po kami. Kaya lang sa ganitong sitwasyon dahil nga po may COVID-19 kaya hindi po tayo makapagpapanalangin. Ako din po ay nakikiramay sa buong pamilya ng Banaag family sa pagkamatay po ni Lula Binita. Ikiramay po kami. Pasensya na kung hindi po kami makakarating sa inyo sapagkat sa kadahilan ng meron nga po tayong problema kinakaharap sa buong mundo na ito, hindi lang sa Pilipinas. Ito nga po yung COVID-19. So, nakikiramay po kami at kinalulungkot po namin ang karanasan ng Lula Benita. At umaasa po kami na ang Panginoon pa rin ang mag-comfort po sa inyo. Sa mga taga-Bagak din diyan at mga taga-Limay, sa buong pamilya ng aking asawa ni Sister Laura Villena Padilla, na asawa ko, kay Tatay Tony, ganun din sa kanyang kasama, ganun din kay Ate Flery, sa kanyang asawa at anak, at ganun din kay Annabel, sa kanyang asawa at anak, at kay Sarah, sa kanyang asawa din, na kasama niya palagi sa pagtatrabaho. Ingat ka rin dyan, Sister Sar, dahil alam kong nasa gobyerno ka, nagtatrabaho, at hindi madali yon dahil busy kayo ngayon at marami kang nakakasalam mga tao. Nag-iingat din kayo. Sa mga taga-Bagak din, ng mga kapatiran diyan, mag-iingatin po kayo. Ganun din sa mga taga-Lemery, hindi ko na kayo maisa-isa, ay mag-ingat po kayo sa mga taga-Butong din, and din sa mga taga-Pamiga, and sa Abilo, at kasama na rin dito ang Sinisian, and of course, ang tinitirhan po namin ang Siiran Seventh-day Adventist or Taal Seventh-day Adventist Church. So, mga kapatid at mga ka-vlogger, ako po yung nandirito dahil gusto ko pong magbahagi sa inyo na ang ating pag-aralan ay matatagpuan po sa aklat ng
Mateo chapter 16, verse 5 hanggang 12. Ito'y napakagandang mensahe na kung atin pong pagpubulay-bulayan ay marami po tayong matutunan. So, bago po tayo magpapatuloy mga kapatid, mga ka-vlogger, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Mahabagin namin Diyos at mapagpala na sa mga langit. Salamat po ng marami sa mga oras na ito. Na kami po muli ay makapagpapatuloy ng pag-aaral ng mga salita. Bagaman kami ay hiwa-hiwalay sa mga oras na ito, umaasa po kami na ang inyo pa rin pamatubay at kapagabay. At nangako kayo na palagi kayo nasa aming kalagitnaan at hindi nyo kami pabayaan. Kaya humihiling po kami ng inyong patnubay at paggabay sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Samahan kami patuloy ng manghel at umaasa kaming ilayo din kami sa anumang disgrasya at sakuna at mga pagsubok hamat ko sa buhay, gayon din sa mga pagkakasakit. Lalo tigit may lumalaganap na masamang virus, ito ang COVID-19 na dinadanas ng kung saan bukan. Umari kayo pang magbigay sa amin ng kalakasan at kung maaari inyo na po itong ipatigil na. Alam kong kayong makapangyarihan ng Diyos. Kaya kung ano man kaluban, siya pong mangyari. Na Panginoon, umaasa po kami na sa aming pag-aaral, marami po kami matutunan at magtiwala kami lubos sa inyo. Ito po ang aming hiling, kalakip ng paghingi namin sa makasalanan na gaway. Ipagpatawad niyo po kami alang-alang sa aming Panginoon Jesus na siya aming pong tagapagligtas. Amen. Ayan. So, magpapatuloy na po tayo. Muli ko pong iniyahan kayo na huwag niyo pong kalimutang dalhin ang inyong banal na kasulatan kasi ito lang po ang basihan na kung saan ang aking mga sinasabi ay pawang katotohanan lamang. So tayo po magpapatuloy at ulitin ko po ang atin pong pag-aaralan ay nasa Mateo chapter 16 verse 5 hanggang 12. At kung inyo pong pag-aaralan dito ay makikita po natin ang kwento sa buhay ng Panginoon Hesus kasama ng kanyang mga alagad. Ano po? Kung atin pong pag-aaralan, bago tayo makarating dito sa chapter 16, kung inyo pong pag-aaralan ang chapter 14, verse 15, ito yung time na kung saan naghimala ang ating Panginoong Hesus ng 5 tinapay at 2 isda. So sa mga may alam nitong kanta, kinakanta ito ng mga kabataan at malamang dumanas din kayo ng pagkabata. Wala naman sigurong dumiritso dito sa pagkamatanda. Ano po? So, yung kantang 5 tinapay at 2 isda. Pinadami ito ng Panginoong Hesus. At kasama dito ang mga alagad. Sila pa nga ang nag-serve. Kaya bilang mga manggagawa ng Panginoon, ito yung time na kung saan dapat tayo yung mag-serve, hindi yung tayo yung paglingkuran. Okay po? So, after nito, may mga ilang talata din na sumunod na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay naghimala naman dito sa verse 15 ng ulit. 7 tinapay naman at may mga maliliit na isda. At tuwang-tuwa sila. Kasi isipin mo, yung 7 tinapay ay napadami yun ng ating Panginoong Hesus, kasama yung maliliit na isda, ay talagang nakakain ang libu-libong mga tao. At dito nyo makikita na kung saan ang Panginoon ay talagang nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan. Subalit, bilang tao, talagang minsan, kahit nakakaranas tayo ng mga binibigay ng ating Panginoong Hesus araw-araw, minsan nakakalimutan natin, lalo na kung dumarating tayo sa sobrang sarap sa buhay. O lalo na kung dumarating tayo sa sobrang bagsak sa buhay. Ibig sabihin ay parang ay tinabunan tayo ng buong mundo. Pag may mga problema, minsan nakakalimutan natin yung Panginoon. Lahat higit sa panahon ngayon, meron tayong kinakaharap. So gusto ko pong ibahagi ito sa inyo sapagkat meron pong kinalaman dito kung paano tayo magtiwala sa Panginoon at ano bang mga dapat nating paniniwalaan. Okay po. Mas maganda, basahin po natin. So, buksan po natin ang ating banal na kasulatan at atin pong basahan. Yan nasa aklat ng Mateo chapter 16 verse 5 hanggang 12. Ano po? Sabi po dito, at nagsidating ang mga alagad sa kabilang ibayo at nakakalimot na magdala ng tinapay. Ano nakalimutan la? Magdala ng tinapay. So, kung sa mga unang pag-aaral kayo ko binigay na ang Panginoon naghimala ng 5 tinapay at 2 isda tapos 7 tinapay at mga maliliit na isda, pinadami yun ng Panginoong Hesus, ay talagang nagulat yung kanyang mga alagad kung paano yun, pero naniwala sila na ito nga'y anak ng Diyos. At kung iyong pag-aaralan, yung sa mga unang talata, ay makikita mo dito na talagang
napatunayan ang Panginoong Hesus ay kayang mag-provide ng pangailangan nila habang kasama nito. Ang tinutukoy pa ito yung 12 alagad. At sabi dito, at sinabi sa kanila ni Jesus, kayo'y mag-ingat at magsipag-ilag sa libadora ng mga Pariseo at mga Saduceo. Kasi, ang background po nito sa taas, itong mga Saduceo ay nangangaral ng parang kakaiba kaysa ipinapangaral ng Panginoon Hesus. Kaya binigyan sila ng warning ng ating Panginoon Hesus na mag-ingat sa mga libadura ng mga Skriba at mga Pariseo at Saduceo. Bakit? Delikado. Ngayon, tingnan natin ha. At sila ay nangagkatwiranan sa kanilang sarili na nagsasabi, hindi tayo pagbaon ng tinapay. Pagkaunawaan na dun sa sinabi ng Panginoong Hesus na libadura ay yung tinapay ng mga Pariseo daw, mag-ingat daw. Kasi hindi nila alam, baka ang iniisip kasi ng mga disipulo ng ating Panginoong Hesus ay baka may lason, baka may daya o delikado. Kaya yun ang kanilang pagkaunawa. At sabi niya dito, at nang matalastas ni Jesus, sa verse 8 po, at nang matalastas ni Jesus ay sinabi, o kayong kakaunti ang pananampalataya, bakit kayo nangabubulay-bulay sa inyong sarili, sapagkat wala kayong tinapay? So, dahil hindi po naunawaan nitong mga alagad ng ating Panginoon Hesus, nung nabantay ng Panginoon Hesus, kakaibang isip nila, hindi ata na naunawaan na kung ano kung tinutukoy na libadura. Kaya sabi niya, napaka-konti ng inyong pananampalataya. Palagi niyong iniisip yung tinapay. Kaya minsan sa buhay natin, alam niyo, minsan nakapokus tayo dun kung anong kakainin, anong bukas, alam mo, minsan ganun. Bagaman ang Panginoon, kung iyong titingnan sa buong taon mo na nangyari sa iyong buhay mo, sasabi mo talaga na, ang bait ng Panginoon. Pag pinatestimonya dun sa harap ng church, ito yung kabaitan ng Panginoon. Pero pag dumarating yung mga bagay na kung saan may mga pagsubok na dumarating, parang naisip agad natin, paano kaya ako mabubuhay nito? Wala akong trabaho. May sakit ako. May problema ngayon sa coronavirus. Minsan ganun. Pero, dito makikita natin na talagang Panginoon hindi magkukulang at hindi magpapabaya po sa atin. Amen? Ayan, amen po. Sabi po niya dito, hindi ba baga ninyo natatalastas at hindi nyo naalala ang 5 tinapay sa 5,000 lalaki at kung ilang bakol ang inyong nailigpit? Pinaremind sa atin ng Panginoon o sa kanila ng Panginoon. Anong puntos nito mga kapatid? Kaya minsan, kapag meron kayong problema, alalahanin yung mga dinanas nyo nung unang panahon. Kung paano at kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus sa inyo. Kasi magpaparemind ng Panginoong Hesus sa inyo na hindi mo ba naalala nung ikay may sakit, nung ikay may lagnat, nung nadisgrasya si ganito, nung ikay walang pera, biglang may dumating. Kaya minsan ganun ang Panginoon. Nagre-remind siya sa atin na huwag mo alalahanin ng mga bagay-bagay kasi kasama mo nga ako. Actually, not literally nakagaya ng mga apostol o yung disipulo ng Panginoon na nakasakasama nila sa panahon noon. Pero sa time natin, ganyan din. Ang pinagkaiba lang din natin nakikita. Pero sa akin, personal mismo, mga kapatid at mga ka-vlogger, ay nararanasan ko mismo yung biyaya at pag-ibig ng Diyos. Ito totoo to. Anong petsa ngayon? Kahapon, yan. March 17. Nagpray kami mag-asawa. Ito'y patutuko sa buhay ko. Nanalangin kami mag-asawa nung gabing iyon kasi nga bawal lumabas. Actually, dito sa Taal, Batangas, hindi ka pwedeng lumabas na basta-basta na lang. Hindi ka pwedeng tumawid sa kabilang munisipyo. Lalo tigit kami, from Taal, tatawid kami. Kung pwede naman lakarin pero kahit lakad, hindi pwede. Hindi ka pwedeng pumasok sa Lemery. Lalo na kung wala ka namang importanteng bibilhin. At kung bibili ka man ng pagkain, ituturo ka kung saan kang municipality nakarehistro. So yun po mga kapatid, mga kabalagger. So, nagpray kami nung mag-asawa nung gabing iyon. Nung magpray kami, sabi ko, Panginoon, naisip ko kasi habang nagpipray ako, dito ko masusubukan ng Panginoon kung talagang magbibigay siya sa atin. So nagpray ako, Panginoon, excited po ako kung anong ibibigay niyo bukas. Kasi nga po, ang tumatakbo sa isip ko, nagbibigay kang Panginoon bukas, wala namang trabaho, walang labas. Maring kami, missionary, pag lumabas, minsan nabibigyan ng mga bigas, minsan nabibigyan ng pagkain, ng ulam, minsan napapakain. Pero dahil hindi nga pwedeng lumabas, ano kayong darating sa akin bukas? So wala lang yun. Walang tumatakbo sa akin sa isip kung anong mangyayari.
So, ngayon nga po, dahil ito'y Miyerkules nga po at midweek, March 18 po mga kapatid, mga vlogger. Gulat na lang ako kanina, mga bandang hapon, may dumating na isang BHW. At dahil nga kaming mag-asawa ay rehistrado dito po kami butante. Ito ngayon, binigyan kami ng number na yun daw gagamitin bukas, 19, at meron ng pagpapalang ibibigay sa amin. Amen mga kapatid. Amen. Ako, sasabi ko amen. Bakit? Wala na nga akong ginawa, nakaupo lang ako, pero may mga ginamit ang Panginoong Hesus para yung biyaya at pagpapala niya makarating sa akin. Isang example ko lang yun. Kagabi ko pinanalangin, pero nung umaga, automatic sagot. Kaya minsan pag nananalangin tayo mga kapatid, bigyan ko kayo ng kaunting paalala. Minsan manalangin kayo na sabi nga ng Panginoon, minsan di pa kayo humingi sa akin. Kaya minsan, huwag lang tayong magbanggit ng mga gusto natin. Minsan ako nananalangin, Panginoon, ano ba yung gift mo? Ano bang regalo mo para sa akin bukas? Excited ako. O kaya mamaya, ano kayong darating sa akin? Kaya nagulat ka na lang, may dumating. Kaya alam nyo mga ka-vlogger at mga kapatid, nasasabi kong ang Diyos ay mabuti at napakabait at talagang magpo-provide siya sa lahat ng iyong pangangailangan. Ang mahalaga lang dito, hingin mo sa Kanya at magtiwala ka at pananampalatayaan mong darating yan. Not only about money, hindi po sa pera lang, okay po, kundi sa kalusugan, isa na yun. O kaya may mag-aabot sa iyo. Alam mo, may mag-aabot sa iyo ng gulay. Ang kapitbahay namin palagi dito, palagi nag-aabot ng gulay si Nanay Maring. Shout out pala dyan kay Nanay Maring. Palagi nag-aabot sa amin ng gulay. At minsan halos araw-araw nga pong nag-aabot sa amin. Sipin mo yung biyaya at pagpapala. Ang Diyos kasi, sabi nga, blessing in disguise. Minsan, gumagamit ang Diyos ng iba't ibang klaseng kaparaanan. O minsan, ibang tao, kapitbahay, o mahal mo sa buhay na mapapadala niya sa iyo ang iyong biyaya at pagpapala. Ayan. Sige, tuloy po natin. Sabi po dito, verse 10, sabi niya, niyaong 7 tinapay sa 4,000 lalaki at kung ilang bakul ang iyong nailigpit. Verse 11, ano't hindi niyo napag-uunawa na hindi ang sinasabi ko sa inyo tungkol sa tinapay. Datapwat kayo'y mag-ingat sa libadura ng mga Pariseo at ng mga Saduseo. O dito, in-explain na dito ng Panginoon. Huwag kayong mag-focus dun sa tinapay. Kasi kung pagpo-focusan niyo yung tinapay, kamakailan lang naghimala ako na ilang libo ang ating napakain. Kung inyong pag-aaralan, mga kapatid dito, ay makikita mo dito na sabi dito ay sa chapter 15, verse 37. At nagsikain silang lahat at nangabusog at pinulot nila ang lumabis sa mga pinagpuputol-putol na 7 bakol na puno. Isipin mo yun, yung nag-miracle to ang Panginoon bago sila sinermonan. At silang nagsikain ay 4,000 lalaki. Ilang libo? 4,000 lalaki. At kung inyo pong titingnan dito, bukod ang mga babae at mga bata. So kung yung 4,000, palagay na lang natin yung 2,000 po doon may asawa. So another 4,000 yun. Yung lalaki ha. So dito, sabi dito ay, bukod daw ang mga babae at yung mga maliliit pa na bata, ilang libo kaya yung pinakain ng ating Panginoong Hesus. So makikita mo dito na ang Diyos ay hindi tumutukoy doon sa libadura na tinapay. At dito na pagtanto ng mga alagad na hindi pala yun. Ano po? Kaya minsan pag dumarating tayo sa ating buhay na bigat, huwag tayong makapokus doon sa isang problema lang na akala natin yun lang talaga ang dahilan. Minsan may mga bagay na inihahatid ang Diyos sa atin upang ma-realize natin nga, oo nga. Yun pala yun. Alam niyo, meron akong kakilala. Hindi ko nababanggitin ang pangalan, pero hindi naman siguro nakakahiya to. Meron akong isang kakilalang babae na nabuntis siya. To make the long story short, pasensya na kung ikaw yung medyo na emphasize ko dito na, pero dahil sa kanya kasing sinabi sa akin, may natutunan, may napulot ako. Nagbuntis siya, hindi pa pumutok ang bulkan. Ngunit nakunan siya. Nung pagkatapos niya makunan, iyak siya ng iyak. Talagang balisang-balisan sa kanyang sarili. Bakit nangyari yun, Panginoon? Bakit ganyan? So after that, nakarecover siya, naging maayos. Binalansin niya, biglang pumutok dito ang bulkang Taal.
at nung kasagsagan ng pagputok, naalala niya na at that time, yun din ang kanyang kapanganakan ng kanyang magiging anak. Pasalamat siya dahil kung buntis siya at the time, hirapan siya. At the same time, sabi niya sa akin, nung nakaraang Miyerkules ata o Miyerkules. Hindi, Saturday ng gabi, sorry po. Sinabi niya sa akin ay, alam mo, lalo na ngayon, kung meron akong anak, pumutok ang bulkan, meron pang COVID virus, anong mangyayari? So nakita nyo, pag nakapokus siya doon sa isang bagay na nalugmok siya, hindi niya makita itong pangyayari ngayon. Pero dahil nagtiwala siya sa Panginoon, nakita niya ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon may panukala. Bagaman minsan dumadanas nga tayo ng sobrang sakit. So balik tayo dito sa kwento. At sinabi niya, nang magkagayoy, kanilang natalastas na sa kanila'y hindi pinag-uutos na sila'y magsipag-ingat sa libadura ng tinapay, kundi sa mga aral ng mga Pariseo at ng mga Saduseo. Yan. So dito tayo sa buhay ng mga Saduseo at Pariseo. Ito kasi yung mga taong nakita na nila ang Panginoon, ayaw pa nilang maniwala. Naranasan na nila ang himala ng Panginoon, ayaw pa nilang maniwala. Actually, wala mang sinabi dito pero hindi ko alam kung kasama ba sila itong pinakain sa ilang libo at that time kasi nandun sila palagi. Sinusundan-sundan nila ang buhay ng ating Panginoon Jesus. Dito mo makikita mga kapatid na minsan, alam mo yung chismis minsan, napakahirap pagka naniwala tayo agad. Kinunik ko lang siya ha. Alam niyo minsan yung pagpo-post sa mga Facebook nang hindi naman katotohanan, huwag na ninyo yung pag-aksayhan ng oras. Bakit? Kung ititrace yan, ikaw pa masira. Ikaw pa yung mapapasama. Minsan, ang mga sinasabi ng ibang tao, huwag tayong basta-basta na lang maniwala. Minsan, pag-aralan din natin kung totoo ba o hindi. By the way, ang point ko dito is, huwag tayong basta na lang magdesisyon sa isang paniniwala na kung saan kasi maraming nagsabi. Mas mabuti yung totoo. Ano po? So, sa buhay natin, napakahalaga yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Ibalik natin sa Panginoon Jesus. Na kung saan, sa lahat ng ating dinadanas, andyan palagi ang Diyos. Handa tayong damayan, handa tayong tulungan sa lahat ng pagkakataon. Magpuprovide at magpuprovide ng Panginoon. Kung ikaw Adventista na babalisa sa panahon ngayon, normal yun kasi tao kayo. Pero huwag kang mabalisa na para kang, sabi nga ng mga eligaga, panic buying. Butik mayaman ka, kaya panic buying. Pero pag mahirap ka, sabi nga ni Ate Melissa ay, panic ka lang ng panic, wala kang buying, wala kang pera. Pero ang pinag-usapan dito, hindi pera. Ang pinag-usapan dito, paano ka ba magtiwala sa Panginoon? Gaano ba kalaki ang pagtitiwala mo sa Kanya na kayang i-provide ng Panginoon even though at this time na wala tayong mga wala tayong mga trabaho, wala tayong hanap buhay kasi nga bawal lumabas, bawal magagala, bawal kung ano-anong gagawin. May oras lang nga dito sa amin, may oras lang. Pwede kang lumabas from 9 to 10 a.m. then 2 to 3 p.m. naman sa amin. At hindi ka basta-basta makatawid nga po sa isang municipality dahil pinagbabawal po para mapigilan yung paglaganap ng COVID virus. Sa panahon ngayon, mga kapatid, hindi pinag-usapan dito kung hindi na tayo magpupulong-pulong sa simbahan. Hindi yun. Hindi pinag-usapan dito na wag na tayong magpulong. Hindi rin yun. Actually, maraming sasabi, bawal, pinagbabawalan na tayo. Hindi naman tayo pinagbabawalan. Sa ngayon lang kasi, para maiwasan nga po yung pagkakasakit. May mga kasabihan nga sa Facebook na sabi daw ay, anong gusto mo? Ang mawalan ka ng hanap buhay sa isang buwan o isang buwan ka na lang dito sa mundo? Mamamatay ka na dahil nagkasakit ka. So, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kung ikay isang Adventista, mas tibayan mo pa ang pananampalataya mo. Kaya muli ko po kayong iniingganyo na maging katulad tayo ng mga tao sa banal na kasulatan na magtiwala lang tayo sa Panginoon. Minsan ang Panginoon nangungusap sa atin sa isang pamumuhay na kung saan marirealize mo
na nandyan lang siya palagi. Sa isang pamumuhay na kung saan minsan may dumarating na hindi maganda sa buhay. Pero hindi yun ang magiging dahilan upang ang pananampalataya at pagtiwala natin sa Panginoon ay mawawala. Pinutol ko lang yung mensahe about sa mga Fariseo at Saduceo. Ang gusto kong ipuntos dito ay itong sinabi ng Panginoong Hesus doon sa kanyang mga alagad. I-connect natin sa ating buhay na kamakailan lang naghimala ako sa iyo. Alam niyo yung pumutok yung bulkang Taal, mga kapatid at mga ka-vlogger. Balisang-balisa kami dito kung saan papunta, anong makakain. Pero nung dumating ang tulong, maraming salamat ka palang tumulong dyan sa iba't ibang lupalop ng Pilipinas na naghatid ng tulong dito sa amin sa pagputok ng bulkan. Ay talaga namang nasabi kong doble hanggang ngayon, maniwala kahit sa hindi. Gusto ko lang buhatin yung bigas, nandyan pa rin. Dumating napakarami, sobra-sobra. Iniisip ko, bakit kaya sobrang dami, Panginoon? Kaya pala, dahil maka-quarantine tayo sa mga bahay natin ng ganito katagal. May sabihin ng iba, buti kayo dyan, nabigyan kayo, kami, kumusta naman? Hindi mo palang nakita yan sa ngayon. Pero pag nagtiwala ka at hingin mo sa Kanya, ibibigay yan sa iyo. Amen? Amen, kapatid. Kaya ngayong araw na ito, idinadalangin ko kayo sa lahat ng pagkakataon na yung pagtiwala natin sa Panginoon ay wag mawala gaya ng mga disipulo ng ating Panginoong Hesus. Na kahit nakaranas na sila, nakasama ng Panginoon, naghimala ng napakaraming himala sa buhay, nawala na agad nung nagkaroon lang sila ng, actually, binigyan lang sila ng isang napakaikling, ang tawag to, parang idiomatic expression ng Panginoon. Parang, gumamit lang siya ng napakaikling talinghaga about sa libadura. Tayo minsan, pagka ang Panginoon ay nagbibigay, hindi nagbibigay, nagpapahintulutan yung mga bagay na hindi maganda, napakadali nating wag nang magtiwala sa Panginoon. So, mga kapatid at mga ka-vlogger, muli ko po kayong pinapaalalahanan na ang pagtiwala sa Panginoon ay mas pagtibayin pa natin lalo tigit sa panahon ngayon. Ito yung panahon na manalangin tayo, magbasa ng Biblia. Ito yung panahon na kung sinasabi ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ay saliksikin yung bahay, baka meron pa kayong hindi alam sa inyong bahay. Well, totoo yun. Pero ito din yung panahon na pagkakataon na magbasa tayo ng banal na kasulatan, manalangin, umawit ng mga awit na kung saan patungkol sa pagpuri sa ating Panginoon. At dito mo maunawaan na itong panahon pala ibinigay upang ang bawat isa sa atin ay makapag-aral ng kanyang salita. Palagi kasi natin sinasabi, wala na akong time eh. O ngayon, binigyan tayo ng time ng Panginoon. Anong ginagawa mo sa iyong buhay? Maunawaan mo sana itong mensahe kong ito. At nawa, sa ganitong paraan, mas lalo tayong magtiwala sa ating Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat at isang maligaya pong midweek sa bawat isa sa atin. So, mga kapatid at mga ka-vlogger, maraming salamat po sa inyong pagkikinig at pag-aaral din ng salita ng Panginoon. Patuloy lang po tayong magtiwala sa ating Panginoon dahil siya ang gagawa ng lahat. At bago po ako magtatapos, inaanyahan ko po kayong tayo po'y manalangin sa isang maikling panalangin. Mapagpala po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po na sa mga oras na ito kami nakapag-aaral ng mga salita. Tulungan niyo po kami na ito'y tumimo sa mga puso at isipan na magtiwala sa inyo. Ipakita niyo po sa amin ang mga bagay na kung saan mas lalo kaming mapalapit at magtiwala sa inyo. Minsan may mga dinadanas kami na hindi maganda sa buhay. Tulungan niyo po kami na makita namin ang dulo nito. Na darating ang panahon na itong aming mga hindi magagandang karanasan ay mapapalitan ng kasiyahan. At ang lubos naman talaga na kasiyahan na hindi dito sa lupa, kundi doon sa langit na bayan at sa panibagong mundo na inyong gagawin. Kaya Panginoon, salamat ng marami sa mensahe. Ikintal niyo po ito sa aming puso at isipan. At tulungan kami na sa panahon na kami isubukin o sa kaalwanan man, patuloy na kami magtiwala sa inyo at panghawakan ang inyong mga pangako na hindi nyo kami papabayaan. Hinihiling din namin ang mga may karamdaman nila tigit itong mga nakaranas ng virus na COVID-19 ay ikaw po Panginoon maghipok sa kanila at magkaroon sila ng kagalingan. At pagalingin niyo po sila at ingatan din ang bawat sa amin.
Umaasa po kami na inyong dakilang pag-ibig siya maranasan namin. Pagpalain niyo po kami sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus, siya amin pong tagapagligtas. Amen. Yan, maraming salamat po sa inyong panonood. I hope na nakatulong po ako at nakapagbigay mensahe na maganda sa inyo, na ang pagtitiwala natin sa Panginoon ay mas lalong maging matibay at mas lalong ay panghawakan natin ang lahat ng kanyang mga sinabi. Muli, ako po si Brother Joel Padilla na nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Panginoon sapagkat siya ay mabuti sa bawat isa sa atin. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe, and then pindutin ang notification bell para po sa mga susunod ko na videos. At higit sa lahat, ako po'y nakikiusap sa inyo, yung pag-share po niyo sa video ito. Sa ganon, ako po'y makapagbahagi ng libre kasama kayo na nagbahagi na rin. Salamat po! Pagpalain po ang bawat isa sa atin ng ating Panginoong Jesus. Bye-bye po!